serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, mayorya sa mga Pilipino, aprobado ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Pilipinas. Sa tugon ng masa survey, lumabas na 59% ng mga Pilipino ang natutuwa sa pamamahala ni Pangulong Marcos sa bansa. Sa nasabing survey, iniulat na 14 lamang ang mga hindi nagustuhan ang pamamahala ng kasalukuyang administrasyon habang 24% ang nag-aalinlangan pang sumagot. Ayon sa Okta Research, naglalaro ang rating ng Administrasyong Marcos sa 53 hanggang 71% sa mga pangunahing lugar sa bansa. Samantala, may pinakamataas na rating na 71% sa National Capital Region at Visayas, habang pinakamababa sa Balance Luzon na 53%. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan ng Malacanang ang mga presidential appointee na naluklok sa pwesto bago ang Pebrero 1 noong 2023 na isumite ang kanilang updated na personal data sheet o PDS at clearances mula sa National Bureau of Investigation o NBI, Civil Service Commission o CSC, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Cheloy Garafil, ito ay upang marebisa ng palasyo ang performance at masiguro na kwalipikado ang mga ito sa kanilang mga pwesto. Sa ilalim ng memorandum na ibinaba nitong 2 ng Pebrero ng 2024, inaatasan ng mga pinuno ng mga tanggapan ng gobyerno, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges, at government financial institutions na siguruhing tatalima sa kautosang ito ang mga presidential appointee na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Kailangan anyang maisakatuparan nito sa loob ng 30 araw. Kaugnay nito, nilinaw ni Garafil na para sa lahat ng presidential appointee, ang kautosang ito kabilang ang mga naitalaga
ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi limitado sa mga naluklok sa pwesto sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Mga naging miyembro sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mariing kinontra ang panawagan para humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasabay nito nagbabala si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. na hindi magdadalawang isip ang gobyerno na gamitin ang autoridad nito para mapigilan ang pagtatangka para mabuwag ang Republika. Ayon kay Galvez, malaki na ang iniunlad ng kapayapaan sa bansa dahil sa Reconciliation and Unity Agenda sa bansa. Anya hindi na kailangan ng Pilipinas na bumalik sa dating pagkakakilala sa Mindanao na ngayon ay simbolo na ng pagkakaunawaan, pagkakaisa at pag-asa. Sinabi ni Galvez na dapat laging piliin ng mga Pilipino ang pagkakaisa bilang tanging paraan para sama-samang sumulong bilang iisang bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi rin sinang-ayunan ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang panawagang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Anyo, isa itong pagmamaliit sa pinagsamang pagsisikap ng mga Pilipino para sa progreso at kasaganahan ng bansa. Sa gitna ng panawagan, dito binigyang diin ni Anyo ang kahalagahan ng pagkakaisa, seguridad at kaayusan. Sinabi ng National Security Advisor na tapat ang National Security Council sa tungkulin nitong protektahan ang seguridad, kaayusan at territorial integrity ng bansa. Dahil dito nanawagan si Anyo sa mga Pilipino na magkaisa para sa kinabukasan na puno ng kapayapaan at kasaganahan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi sang-ayon ng Department of Justice o DOJ sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humiwalay ang Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas. Sa isang pahayag, mariing kinontra ng DOJ ang panawagan at nanindigan laban sa anumang pagmamaliit sa pagkakaisa at integridad ng Pilipinas. Ipinaliwanag ng DOJ na ang secession ay isang pagsuway sa mga prinsipyo ng demokratikong lipunan ng bansa. Dahil dito, inihayag ng DOJ na nakasalalay sa pagkakaisa ng bansa at sama-samang pagtutol sa secession ang pagkakaroon ng mas matibay at nagkakaisang bagong Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nagpahayag ng suporta ang League of Cities of the Philippines o LCP para sa nagkakaisa at iisang Pilipinas. Sa gitna ito ng panawagan na pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay LCP President Cebu City Mayor Michael Rama, kaisa ng Liga ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa panawagan nito para sa nagkakaisang bansa para sa pagpapatuloy ng kapayapaan, progreso at kasaganahan. Dahil dito binigyang diin ni Rama ang kahalagahan ng sama-samang pagsisikap na may pagmamalasakit at pakiramdam para sama-sama ring makamit ang pag-unlad ng bayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigpit ang pagbabantay ng pulisya sa mga grupo na nagtutulak ng paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Naniniwala si Philippine National Police o PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na hindi lilikha ng malaking gulo ang secessionist movement dahil maliit anya na grupo lamang ang sumusuporta dito. Binabantayan anya ng PNP kung may mga batas na nilalabag kaugnay sa secession. Paliwanag ni Acorda, may ilang probisyon sa batas na nagsasabi na ito ay isang krimen. Kaugnay nito, binigyang diin ng hepe ng PNP na panghahawakan nito ang batas pagdating sa issue ng secession.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, paraan ng pagboto ng Senado at Kamara kaugnay sa pag-aamyenda ng saligang batas, ipinaliwanag ng ilang mga legal expert. Sa pagdinig sa Senado, nagkaroon ng magkakaibang pananaw ang mga eksperto pagdating sa usapin na magkahiwalay o magkasamang magpagtalakay ng dalawang kapulungan sa mga panukalang nakatakdang amyendahan sa saligang batas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Giniit ni na dating Associate Justices Adolfo Ascuna at Vicente Mendoza na dapat magkahiwalay ang pagboto ng Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas. Sa naging pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, sinabi ni Ascuna na oras na magkaroon ng sariling bersyon ng amyenda ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay pagbobotohan nila ito nang magkahiwalay para maaprubahan ito. Pinunto naman ni Mendoza na magkahiwalay ang pagboto ng Senado at Kamara dahil sa obvious na rason na mas maliit ang bilang ng mga senador kumpara sa mga kongresista. Gayunpaman, magkaiba naman ang pananaw ng dalawang eksperto pagdating sa usapin ng magkahiwalay o magkasamang pagtalakay ng dalawang kapulungan ng mga panukalang amyenda sa saligang batas. Para kay Ascuna, hindi na kailangan ng joint hearing ng Senado at Kamara at pinunto ang tatlong paraan ng pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng CONAS, Constitutional Convention o CONCON at People's Initiative. Para naman kay Mendoza, dapat magkaroon ng joint session o meeting ang dalawang kapulungan para talakayin ang panukalang amyenda at magkaroon ng maayos na debate. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang nakikitang epekto ang Department of Agriculture o DA sa kabuang supply ng karne sa bansa sa ipinatutupad na pansamantalang pagbabawal ng pamahalaan sa importasyon ng live cattle at byproducts ng mga ito. Alinsunod na rin ito sa rekomendasyon ng World Health Organization for Animal Health laban sa Lumpy Skin Disease o LSD o ang viral disease na kumakalat sa mga hayop. Hindi ito makakahawa o nakakahawa sa tao, ngunit maaaring makaapekto sa kalusugan at produksyon ng mga hayop. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na bukod sa itinuturing na safe commodity ang karne at hindi sakop ng ban ang mga bansang Libya, Russia, Thailand at South Korea, ay hindi naman accredited country ng Pilipinas na pinagkukunan ng baka at kalabaw ang mga nasabing bansa, kaya walang nakikitang epekto ang import ban na ito. Precautionary measure rin lamang anya ang temporary ban na ito lalo't wala pa namang kaso ng LSD ang nakakapasok sa Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Commission on Population and Development o CPD nanawagan na paigtingin ang kampanya laban sa patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas sa kabuang bilang ng mga nabubuntis na batang babae na wala pang 15 taong gulang mula sa 2,320 noong 2021, umakyat ito sa 3,135 noong 2022. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jolimar Acuyong. Nanawagan ng Commission on Population and Development na mas paigtingin ang kampanya laban sa patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. Sinabi ni CPD Executive Director Lisa Grace Bersales na ang pagtaas sa kabuang bilang ng mga nabubuntis na batang babae na wala pang 15 taong gulang ay tumaas ng 35.13%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 2,320 noong 2021 ay umakyat ito sa 3,135 noong 2022. Noong Setyembre ng nakaraang taon ay napurbahan ng House
House of Representatives. Sa ikalawang pagbasa nito ang House Bill No. 8910 o ang panukalang Adolescent Pregnancy Prevention Act na nagtatakda ng pambansang patakaran para sugpuin ng dumaraming kaso ng mga kabataang maagang nabubuntis. Ang panukalang batas ani Bersales ay magiging mahalaga sa pagpapatupad ng Philippine Population and Development Plan of Action 2023 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Memorandum Circular 14 noong November 14, 2023. Mula RP3 Alert, ito si Jolie Maracuyong para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Transportation o DOTR kumpiyansa naganap na maisa sa katuparan sa buong bansa ang 100% konsolidasyon ng mga pampublikong transportasyon. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa isinagawang Bagong Pilipinas Road Sector Town Hall Meeting nitong weekend sa General Santos City. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Kumpiyansa si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista naganap na may isa sa katuparan sa buong bansa ang 100% consolidation ng mga pampublikong transportasyon. Ito ang inihayag ni Bautista matapos magpasalamat sa mga PUB operators, cooperatives at korporasyon sa General Santos City kalinsabay ng Bagong Pilipinas Road Sector Town Hall Meeting nitong weekend. Ayon kay Bautista, itinuturing nilang inspirasyon ang buong suportang ipinamala sa mga transport group sa Gensan na katunayan na kayang imodernisa ang mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Ipinagmalaki rin ng kalihim na ang Gensan ang kauna-unahang lusod sa buong bansa na nakapag-consolidate ng 100% sa ilalim ng programa. Dahil dito lumagda ng kasunduan ng DOTR sa Mindanao State University, Gensan para magsagawa ng pananaliksik hinggil sa PUB modernization sa buong rehiyon ng SOC-Sargen. Sa ilalim nito, tutukuyin ang iba't ibang aspeto na may kinalaman sa land transportation kabilang na ang mga ruta, bilang ng mga PUV at mga pasahero na kinakailangan o kakailanganin sa rehiyon. Ito ay gagamitin nilang pamantayan hinggil sa isasagawa namang pag-aaral sa buong bansa. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ipinatupad na ng ilang mga kumpanya ng langis ang taas presyo sa produktong petrolyo araw ng Martes. Simula alas 6 ng umaga, ipinatupad ng mga kumpanya ng Pilipinas Shell, Sea Oil, Petrogas, Unioil at Jetty ang 75 sentimos na taas presyo kada litro ng gasolina. Piso at 50 sentimos naman kada litro ng diesel, habang 80 sentimos kada litro ng kerosene. Samantala, ang kumpanyang Clean Fuel ay nakatakdang magtaas ng kaparehong presyo, habang ang kumpanyang Caltex ay nauna nang nagtaas presyo ng hating gabi. Ito na ay ikalimang linggo ng taas singil sa presyo ng petrolyo simula nang pumasok ang taong 2024. Ang oil price increase ay dulot pa rin ng pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 2 paaralan sa Vintar, Ilocos Norte, magkakaroon ng bagong classroom na popondohan gamit ang tobacco excise tax. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag.
Dua apagadalan ti benepisyaryo iti pundo manipod iti Burley and Native Tobacco Excise Tax iti lokal gobyerno iti ili ti Vintar, Ilocos Norte. Dahito ket iti Parparurok Elementary School ken iti Vintar Central Elementary School dosa dino ang mapatakderan ti baro a classroom. Segon iti Office of the Vintar Mayor, agbalor ti agrop 3 milyon na pesos ti mabusbos para iti Parparurok Elementary School. Idinto ang nasurugin 5 milyon na pesos para iti Vintar Central Elementary School. Manamnama amalpas dagiti nasa nga classroom kalpasan ti sumagmamuna bulan iti dayto atawen 2024. Imunan ang nayuswat ti groundbreaking ceremony kadagiti nasa pagadalan ngayon dawluan ni Mayor Richard Digala. School heads ken dumapay nga opisyal iti nasa nga ili iti napalabas a lawas. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ronnie. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 1 milyong pisong halaga ng fuel vouchers at kagamitang pansaka ibinahagi sa mga magsasaka ng tabako sa Bacnotan, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Agtultuloy ti Bacnotan La Union ti panangipay ti kasapulan dagiti tunggal manalon tapno mapadoras ti agrikultura ti ili. Idi kalman Pebrero 5 nangiwaras ti gobyerno munisipal nga dadalwan ni Mayor Divine Fontanilla tinasurok may 1 milyon na pesos a fuel vouchers ken black hose kadagiti sang gasot 20 manalon ti tabako ti ili. Nakaawat ti tunggal manalon iti fuel voucher nga gata iti 2,000 agingga iti 7,000 pesos depende ti kalawa iti taltalunanda. Malaksid iti fuel voucher nangipay iti 60 metro sa black hose iti tunggal manalon ang mausar iti panagpadanom iti mulada kastamat iti plant growth regulator. Ti panangipay iti fuel voucher ket maysa kadagiti baro anay nayon na tulong ti munisipyo kadagiti manalon iti tabako nga inaprobaran ti Sangguniang Bayan nga idadawluan ni Vice Mayor Francis Fontanilla a personal met ati mabuno iti panakayawat iti tulong. Iti mensahe na impagganatgat ni Mayor Divine ti kinapateg ti panagtitinulong dagiti manalon kastamat dagiti leader iti Bacnotan. Napalalo met ti panagyaman dagiti manalon ti tabako gaputa dakkel at tulong daytoy kadakwada tapno makaurnong dapay kadagiti dadduma ang napateg akasapulan ti pamilyada. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Borongan, tree planting activity isinagawa sa bayan ng Sulat, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Malangpuson nga nagdumarahin tree planting activity ang lokal nga buhatan han bungton Sulat. Inin pinaagi han aktibo nga pangunguna han Municipal Environment and Natural Resources Office sa nasabi nga bungto. Gindumara ini Sitio Bayarong, Barangay San Isidro, Sulat, Eastern Samara. Inabot 105 nga mga seedlings in hardwood or timber species at dunay tanom han nasabi nga lugar nga anay isa nga open dump site. Dinya na ang ginhimo como eco park ngan Central MRF han nasabi nga bungto. Panuyo nasabi nga aktibidad ang pagduso han environmental conservation, ipinaagi ang pananumhin mga kakahuyan ngan pag-enhance iton green cover hanasabi nga lugar. Usagi hapon ini nga oportunidad para mas mapahitaas pa iton hibaburuan han malupyo mahiunong hiton environmental issues ngan kun paunan o ang pagsustener hiton kalibungan para hiton ti arabot pa nga henerasyon. Tikang didi ha syudad han Borongan, Dayan Camplon para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Libreng kasalan ng bayan alok sa mga Southern Lateños ngayong Valentine's Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Sa mga mag-uyab ug dugay nang nag-ipon sa pagpuyo nga wala pay basbas sa simbahan, gitanyag karon sa Assumption in the Hills Parish sa Dakbayan sa Maasin ang libreng kasalan ng bayan subay sa kasaulugan sa Valentine's Day. Matud pa sa parokya,
Ang mass wedding gikatak ng ipahigayon karong Pebrero 13 sa simbahan sa Asunsyon. Iyan na gidasig katong mga pamilya nga naa pa sa estado sa pagpuyo-puyo nga mopahimos sa maong kahigayunan. Giawhag ang mga desidido nga moapil sa pag-andam sa mga gikinahanglang dokumento o pagpasa niini sa opisina sa parokya. Lakip sa mga rekisitos maong mosunod: baptismal certificate, certificate sa kumpirma, BEC clearance, marriage license, permit to marry, marriage ban, list of sponsor, live birth ug senomar kung certificate of no marriage record. Sa mga interesado apan adunay gamay nga kakulian, kabahin sa mga papel o requirements, giabisuhan sa pagbisita sa ilang opisina aron ma-assist o matabangan. Alang sa dugang detalye, mamahimong pangitaon si Lorena Limbasan, ang sekretary sa parokya. Balita gikan diri sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dalia. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro handa na sa idaraos na isang linggong Chinese New Year Festival 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Andam na ang lokal nga paggamhanan sa Cagayan de Oro alang sa usa ka semana nga Chinese New Year Festival 2024. Kini ang gibutyag ni Mr. John Asuncion, chairman sa Chinese New Year Festival 2024. Sumala pa ni Mr. Asuncion nga usa sa mga highlight sa festival mao ang Lion Dance sulod sa 8 ka adlaw sa managkalahing lugar sa Cagayan de Oro. Aduna ipahigayon usab nga Dragon Boat Race kasalbutan sa mga atleta gikan sa ubang bahin sa nasud. Gidugang ni Mr. Asuncion nga nakahanay na usab ang seguridad alang sa festival aron mahimong hapsay og mabulukon ang selebrasyon. Samtang ang Cagayan de Oro Filipino Chinese Community ang nagahin og 2,000 katikoy aron ilang ipanghatag sa katawhan. O gibutyag ni Mr. Greg Lau, chairman sa Cagayan de Oro Filipino Chinese Community, nga ang ilahang Build Church dinhi sa Cagayan de Oro ang nag-inusarang simbahan nga bukas kada adlaw alang sa gustong mobisita. Ang Chinese New Year Festival 2024 pagasugdan karong Pebrero 8 ug matapos kini karong Pebrero 18 ning kasamtangang tuig. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Turnover ceremony ng panibagong Rehabilitation Medicine Building isinagawa ng Zamboanga City Medical Center. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yaman turnover al Zamboanga City Medical Center con el nuevo Department of Rehabilitation Medicine Building na mencionado Hospital Recientemente. Yang kebesa con el ceremonia amo el jefe del ZCMC si Dr. Afdal Conting y junto con él al Department of Health Region and OIC Dr. Joshua Brillantes, alcalde del ciudad de Zamboanga John Dalipe y otros mga representante. El levantada del facilidad parte esta dedicación del mismo hospital para darle buen servicio na público. Incluido na magaservisyo tadali al Rehabilitation Building del ZCMC amo el physical therapy, occupational therapy, orthotics and prosthetics and medical diagnostics. El completada del nuevo facilidad dale grande ayuda particularmente na mag-rehabilitation medicine services para na Zamboanga Peninsula y na magacerca provincia como igual de Basilan, Sulu y Tawi-Tawi. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lungsod ng Iligan ginawaran bilang top 1 sa buong Region 10 na may pinakamababang krimen sa last quarter ng taong 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang dakbayan sa Iligan nahatagan og award na top 1 sa tibok riyong 10 sa Northern Mindanao nga adunay
pinakaubos nga ihap sa mga krimen sa katapusang quarter sa tuig 2023 bago lang ni gihatag gikan sa Police Regional Office sa Region 10. Ikaduha ang dakbayan sa Cagayan de Oro nga gisundan sa Misamis Oriental. Matud sa lokal nga kagamhanan sa Iligan, dako ang pasasalamat sa maayong mayor sa Iligan nga si Mayor Frederick W. Siao sa daghang mga efforts and initiative nga gibuhat, suporta og tabang sa sektor sa kapulisan sa pagbantay ug pagpapibiling luwas sa dakbayan. Ang IDG-6 o ang Kahusay ug Kalinaw program mao'y usa sa gipasigdahan sa administrasyon ni Mayor Siao alang sa mga residente sa dakbayan. Samtang alang sa paghatag og importanteng updates ug uban pang importanteng impormasyon ug pagpapahibalo sa mga programa sa Philippine National Police, ang Radyo Pilipinas Iligan nagtabang niini pinaagi sa paghatag og radio program sa estasyon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento para sa araw na ito. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hinimok ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga opisyal ng gobyerno na magtulungan sa pagbuo ng pinag-isang direksyon ng patakaran ng digitalization ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, malinaw ang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa bagong Pilipinas ay dapat mabilis na maisama ng mga tanggapan ng gobyerno ang digital technology sa bureaucracy. Ito ang mensahe ng kalihim sa ginanap na Development Academy of the Philippines Leadership Conference. Kinilala ni Recto ang Public Management Development Program bilang mahalagang karagdagan sa toolkit ng pamahalaan sa pagbuo ng pinag-isang direksyon ng patakaran para sa komprehensibong digital transformation ng mga serbisyong publiko. Paghikayat ng Department of Finance Chief sa mga public leader, gamitin ang plataforma para sa pagpapalitan ng ideya at best practices upang makamit ang digitally transformed at future-proof Philippine government. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, kinilala naman ng Millennium Challenge Corporation o MCC ng Estados Unidos ang mga oportunidad sa Pilipinas, kaya anila nararapat ito sa tulong ng organisasyon. Ayon kay MCC Chief Executive Officer Alice Albright, kahanga-hanga ang mga development sa bansa kaya karapat-dapat lamang ito sa mga programang pang-ayuda. Maalalang kamakailan ay nagpulong ang MCC kasama si Finance Secretary Ralph Recto. Paliwanag ni Albright, ang Pilipinas ay namumukod tanging bansa na nasa tamang landas na pasulong at nakikitaan ng promising future. Maalalang noong Disyembre, muling pinili ng MCC ang Pilipinas bilang eligible na mag-develop ng threshold program. Ayon pa kay Albright, dahil sa mga pagbabago sa lehislasyon, kaya muling nakapasok ang Pilipinas sa threshold agreement na natapos noong 2016. Ang nakaraang compact program na nasa $334 million ay noong 2016
na sumuporta sa pagpapalakas ng revenue collection at community-driven development projects, gayon din ang rehabilitasyon ng National Road sa Samar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, muling umani ng parangal ang pamahalang lungsod ng Mandaluyong matapos igawad ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Certificate of Commendation sa lungsod. Ito ay dahil sa ipinapatupad nitong Electronic Business One-Stop Shop o EBOS bilang pagtalima nito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-digitalize at pagpapabilis ng mga proseso ng gobyerno. Ang pagkilala ay personal na iniabot ni ARTA Director General Secretary Ernesto Perez kay Mandaluyong City Mayor Ben Abalos at Vice Mayor Menchi Abalos sa flag raising ceremony ng pamahalang lungsod kamakailan. Sa ipinapatupad na EBOS ay maaari nang kumuha ng business permit sa loob ng 1 oras. Ang EBOS system ay isang end-to-end process na online na ginagawa ang pag-apply ng business permit, ang pagpasa ng requirements para dito, ang pagbayad ng fees, hanggang sa pagprint ng aktual na business permit. Nagpapasalamat naman si Mayor Abalos sa iginawad na parangal ng ARTA at sinabing sisikapin pa ng Mandaluyong LGU na dagdagan pa ang pag-digitalize sa iba pang mga proseso sa lungsod. Hinikayat naman ng ARTA ang ibang lokal na pamahalaan na magpatupad din ng sarili nilang EBOS system dahil makatutulong ito sa pagtaas ng narerehistrong negosyo at nakokolektang buwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, dumako naman tayo sa ating sports news. Narito si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nasa proseso na ang PBA sa pangongolekta ng mga impormasyon ukol sa away sa pagitan ni Calvin Abueva at Mo Tautua at ang kanilang mga asawa pagkatapos ng Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng San Miguel at Magnolia. Sinabi ni Commissioner Willie Marshall na kakausapin ng liga ang mga nandoon sa hallway ng Mall of Asia Arena kung saan nangyari ang sumbatan pagkatapos ng panalo ng Beermen laban sa Hotshots 109-85 linggo ng gabi. May mga kumakalat sa social media na ilang minuto na ang pangyayari, subalit sinabi ni Marshall na gusto nilang makausap ng personal ang mga tao na mismong nandoon sa simula pa lamang ng away para malaman kung paano nagsimula at naging sanhi nito. Sinabi ni Marshall na mangongolekta muna sila ng mga karagdagang ebidensya sa mga taong nandoon para malaman talaga kung ano yung tunay na nangyari. Plano din ni Marshall na kausapin ng personal sina Abueva at Tautua para malaman talaga kung ano ang rason kung bakit nagkaroon sila ng konfrontasyon na ilang minuto lamang ang nakakalipas kung saan kinuha ng San Miguel ang 2-0 lead sa kanilang best of 7 finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mananatili si James Payusing sa kampo ng San Beda para tulungan ang Red Lions na makuha ang back-to-back na titulo sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Una nang sinabi ni Payusing na mayroong mga offers na lumipat siya ng ibang eskwelahan
pero kinumpirma ng 21 anyos na guard na hindi niya iiwanan ang San Beda at lalaro ito sa susunod na Season 100 ng NCAA. Nag-average ang 6'2" na si Payosing ng 8.48 points, 7.7 rebounds, 1.04 assists at 0.87 steals nitong huling season 99. Naging susi si Payosing sa championship ng Red Lions nitong nakaraang taon, kung saan nakopo nila ang kampyonato at tinanghal din siyang Finals Most Valuable Player. Dahil sa desisyon ni Payosing na manatili sa San Beda, magiging matikas pa din ang lineup ng Red Lions kahit umalis na sa kampo nila si Jacob Cortez. Kasama ni Payosing na dedepensa sa korona ng San Beda ay sina big man Yuken Andrada at forward Jomel Puno. Bukod sa deadly trio, aasahan din ni head coach Yuri Escueta ang mga batang palaban na sina Nigel Gonzalez at AJ Royo, habang ang mga bagong hugot na sina Penny Estacio, Brian Sajonia at magkapatid na sina RC at Richie Kalimag ay magpapakitang gilas din sa susunod na season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Pilipinas ang 4 na gintong medalya sa larangan ng boxing sa Boxam Elite Tournament na ginanap sa Alicante, Spain. Nanguna sa delegasyon ng Pilipinas sa torneo si 2020 Tokyo Olympic Games silver medalist Nesty Petesio. Tinalo ni Petesio si Xiao Wenhuang ng Chinese Taipei sa finals ng Women's Featherweight 57 kg division. Samantala, sina Rohen Ladon, Ira Villegas at Herji Bakyadan ay namayagpag din sa kanilang weight divisions. Wagi sila doon na nagpartisipa sa 2016 Rio Games laban kay Istvan Zaka ng Hungary para kunin ang gold medal sa championship round ng men's flyweight 51 kg division. Sa kabilang banda, ang 28 anyos na si Villegas ay nagpamalas ng kanyang kakayahan sa women's light flyweight 50 kg division kung saan tinalo niya si Sibay Nazim ng Kazakhstan sa finals. Isa pang Pilipinong boksingero ang namayagpag sa kanyang division ay si Bakyadan na lumahok sa women's middleweight 75 kilograms kung saan nagwagi siya laban kay Yerzhan Gulsaya ng Kazakhstan. Kahit ang torneo sa Spain ay hindi kasama sa 2 Olympic qualifying tournaments ngayong taon, ang panalo ng mga Pilipino sa torneo ay kasama sa kanilang paghahanda para sa 2024 Paris Olympics. Susunod na kompetisyon na sasalinan nila ay sa Olympic qualifying tournaments sa Busto Arsizio, Italy mula Pebrero 29 hanggang Marso 12 at sa Bangkok, Thailand mula Mayo 23 hanggang Hunyo 3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan si Leo Magpayo para sa ating sports news. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, maganda ang pasok ng 2024 para sa celebrity couple na sina Juancho Trevino at Joy Spring. And sa Instagram accounts ng Trevino couple, ibinahagi nila ang bagong achievement sa kanilang pagsasama at nag-umpisa na nga kasi ang construction ng bagong bahay nila base na rin sa mga litrato na kuha sa naganap na groundbreaking ceremony ng kanilang property. And makikita rin sa naturang IG post ang dalawa nilang anak na sina Alonso Eliam at Agnes Eleanor. And base sa tarpaulin na ginamit sa groundbreaking event, two-story ang disenyo ng kanilang dream home. At kahit medyo nahirapan silang makakuha daw ng lote para sa itatayo nilang sariling bahay, ay pinalad naman daw ang mga ito dahil meron silang nakuha na property at pasok ito sa budget nilang mag-asawa. At nagpasalamat din si Joyce kay Lord dahil daw sa wakas ay dininig na daw ang anyay deepest desires ng kanyang puso. And sabi pa niya, magtiwala lamang kay Lord daw at siya na ang bahala sa lahat. And congratulations sa panibagong milestone achievement para kina Juancho at Joy Spring. And samantala para kay Marco Gumabaw, palaging may mga tukso at pagsubok sa pagsasama ng isang magkarelasyon. And sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda kay Marco, ipinunto nito ang kahalagahan ng communication and trust sa pagitan ng magkarelasyon. And kailangang maging matatag ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan para mapanatili nilang solid ang kanilang pagsasama. Lalo pat parehong nasa showbiz pareho silang nasa showbiz industry kung saan kaliwat kanan ang mga tukso o temptation. And mahalaga anya na laging nasa gitna si Lord para maging gabay nila laban sa tukso. At mahalaga naman kay Christine ang communication at bumuo ng tiwala sa isa't isa. Pahayag pa ni Marco tungkol sa mga naglipan ng tukso sa paligid, quote and unquote. Of course, we are in the industry na showbiz na we work with other people. Temptation is always there. It should always be a prayer na ilayo ka sa temptation. Yun yung kanyang sinabi. Samantala, inamin din ni Marco na siya ang unang gumawa ng first move para mas magkalapit pa sila ni Christine at siya rin daw ang unang humihingi ng tawad kapag may tampuhan sila. Bukod dito, proud ding ibinandera ni Marco na siya rin ang unang nagpapahayag ng pagmamahal kay Christine nung nanliligaw pa lang ito sa kanya. At sa panghuli nating chika for today, mga kachismis, matinding pressure ang nararamdaman ni Maris Racal kapag tinatawag siyang the new rom-com queen o romantic comedy queen. Ito ay sa gitna nga ng tinatamasang kasikatan ng tambalan nila ni Anthony Jennings sa hit ABS-CBN series na Can't Buy Me Love na pinagbibidahan ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Say ni Maris, hindi naman daw siya nape-pressure sa love team nila ni Anthony, mas pressured pa nga daw siya sa titulong rom-com queen ng bagong henerasyon. Inamin din niya na hindi niya in-expect na magiging mainit ang pagtanggap ng manonood sa tambalan nila ni Anthony sa nasabing serye kung saan ginagampanan nila ang mga karakter ni na Irene Shue at Snoop. Ngayon nga ay tinatawag sila ng kanilang mga fans na Snooprine at talagang palaging trending ang mga nakakakilig at nakaka-good vibes nilang mga eksena sa serye. At kinoconsider din ng dalaga ang karakter niya sa nasabing serye na biggest role niya so far. At tungkol nga sa kasikatan ng love team nila ni Anthony, hindi naman niya ramdam ang pressure na ang pagganap sa naturang role at excited pa nga siya sa mga susunod na kaganapan sa tambalang Snooprine. And nauna nang sinabi ni Anthony na game siya sakaling magkaroon ng spin-off series ang kwento nila ni Marisa Can't
Buy Me Love. Sure na aabangan natin yan mga kachismis. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating kasama na si Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating sports news, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Samantala, inaanyayahan po namin kayo muli na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.